Welcome to Donmar TV News Channel. May tatlong back-to-back COMELEC-sponsored na debate at kinukonsidera ng komisyon na isasagawa sa rehiyon ng Visayas at Mindanao alinsunod sa kagustuhan ng ilang mga commissioner. Tatlong presidential debates at tatlong vice presidential debates ang isasagawa ng komisyon. Target itong isasagawa sa huling linggo ng Pebrero, Marso at Abril. Isang presidential at vice presidential debate kada buwan. Dahil ito ay COMELEC-sponsored na debate, maaari itong i-ere o i-live stream ng lahat ng broadcast network. Dagdag pa ni Jimenez, makikipag-ugnayan sila sa mga kandidato sa mga susunod na araw at bibigyan ang mga ito ng kopya ng Memorandum of Agreement hinggil sa mga detalyadong panuntunan ng isasagawang debate. Maaaring magbigay ng amendment o pagbabago ang kandidato sa magiging rule. Una nang sinabi ng komisyon na kailangang mag-commit sa taong bayan na hinihinga nila ng boto ang mga kandidato, partikular na sa pagkapangulo at pangalawang pangulo na sumama sa debate. Paraan anya ito na makilatis ng mabuti ng tao ang kanilang mga pipiliing mga pambato sa nalalapit na halalan. Ayon pa nga dito sa COMELEC, wala namang batas o COMELEC rule na nag-oobliga sa mga kandidato na sumama sa mga debate. Subalit maganda na rin ito para makita ng taong bayan mismo mula sa bibig o marinig ng taong bayan mula sa bibig ng mga kandidato kung ano ang kanilang mga plano, plataforma di gobyerno kapag sila ay naluklok na sa pwesto. May napipisil na ba ang COMELEC na mag-a-anchor dito sa mga debate na ito or mag-moderate dito sa mga event na ito, Dante? Yes, gano'n. Natanong nga rin yan kanina kung sino yung mag-moderate o mag-a-anchor. Kailangan bang media personality? Ayon pa dito kay COMELEC spokesperson, Director James Jimenez, hindi naman kailangan na media personality dahil nga yung, halimbawa, itong mga broadcast journalist, mga anchor ay sanay na yan sa pag-interview. Kung ayon dito kay Jimenez, kung may mapipisil naman sila na magagandang o isang individual na batay sa kanilang gagawin, kumbaga ika nga survey, na pwede siya ang magiging host o kaya moderator sa isasagawang debate, kahit hindi ito media personality o kilala, ay maaari siyang mapili ng komisyon agad. Okay, Dante, itong mga debate na ito gagawin sa isang partikular na lugar pero lilipat sa mga succeeding pang debate. Kailangan physical, presente doon yung tumatakbong presidente o pagka-presidente, Dante? Yes, batay doon sa pahayag ni Jimenez, ito ay physical pagdating partikular sa mga tumatakbong kandidato. Kasi may mga ilalagay na mga podium, no, doon sa venue. Kaya ang mangyayari dito, kapag absent o kaya hindi sumipot yung isang kandidato, ay ipapakita ngayon na wala siya, absent siya sa isasagawang debate. Kumbaga ang sinasabi dito ni Jimenez, kung absent ka, ano rin yun, kumbaga kalugihan mo rin yun dahil wala ka, makikita ngayon ng iyong mga supporter na hindi ka sumipot sa debate. So, physical na isasagawa sa isang venue, andoon yung mga kandidato. Meron ding mga sinasabi ang COMELEC na pwedeng dumalo na mga tauhan ng media at yan nga ngayon ang kanilang binabalangkas. Pero ano ang sinasabi nila dito ay hybrid. Ibig sabihin may mga pwedeng manood ng virtual at mayroon ding pwedeng manood ng physical. Okay. Sa pagkasenador, wala bang nakaset up na debate, Dante, ang COMELEC? Batay doon sa pahayag ni Jimenez sa wala pa silang priority nila ang debate dito sa national debate sa pagkapangulo at pangalawang pangulo. Pero ang una na rin niyang binanggit na kapag mayroon namang gustong mag-sponsor na magsagawa ng senatorial debate ay maaari naman niyang isasagawa. Ito pong pag-take over or nakuha ng mga bilyar yung frequency ng Channel 2 na dating hawak ng ABS-CBN. Legal po ang pagkakakuha dyan. Sino kaya ang sinasabi ni Pangulong Duterte na meron daw pong presidential candidate na corrupt at meron daw naman ho talagang parang wala daw kakayanan?
So, napaka-sensitive po niyan. Channel 2. Dating pag-aari, yung frequency niyan, pag-aari ng ABS-CBN. Dahil sila nasara at walang prangkisa, kaya po tinake over na yan ng gobyerno. At ang gobyerno ho ang may-ari na kapag wala ng... actually, gobyerno talaga may-ari ng mga frequency. Pinapagamit lang yan sa may mga prangkisa. Wala ng prangkisa ang ABS, kaya kinuha ng gobyerno ulit. At ngayon ay napunta dun sa Advanced Media Broadcasting Company na pag-aari ng mga bilyar. Kaya legal po yun. Yun po ay karapatan, obligasyon na rin ng National Telecommunication, ng ating pamahalaan na ipagamit sa iba ang mga frequency pag-aari ng Estado. Ang lahat ng frequency sa radyo at telebisyon, pag-aari po ng gobyerno yan. Pinapagamit lang sa may mga prangkisa at yan po ay anytime pwede nilang bawiin kasi pribilehiyo lang ang mga frequency at prangkisa ng mga network at ng mga radyo at TV. Kaya dahil nag-expire sila, nasa gobyerno at yung paggamit at allowed sa kampo ng mga bilyar ay legal na legal po yan. Wala hong magiging issue yan. At hindi po masama na yan ay mapunta sa kanila para magamit. Actually, yung lahat ng mga frequency sa radyo, AM and FM station at channel, kung meron sila sa mga probinsya, lahat yun pag-aari na ng gobyerno. Pwedeng ibigay yun ng gobyerno sa ibang company. Kasi nga po yan ay pag-aaring ng pamahalaan at walang pwedeng nakukontrol kung hindi sila lang. At pwedeng ibigay sa may mga prangkisa or mga business na tulad yan na kanilang gagamitin. Kaya ho, legal yan. Sige, pwede po kayo mag-comment, react sa bagay na ito. Samantala, pangalawa, sino nga po kaya ang tinutukoy ng Pangulo? Kasi napaka-sensitive itong kanya sinasabi. Una, ang sinasabi niya kulang sa kakayanan. Pero sinasabing parang umiinom daw na kapag nakakainom ay parang tumatapang. O ganon. Parang ganon ha. At ang pinakamatindi yung sinasabi niyang tiwali, korupsyon, corrupt daw. At papangalanan daw niya sa darating na tamang panahon. Ngayon daw ay masyadong maaga pa. Sino kaya yun? Ay alam niyo, kung presidential po ang tinutukoy dito, kung di ako nagkakamali, ang record ng COMELEC ay 10 lang yung presidential candidate. Yung 5 doon, kilalang-kilala, alam naman natin. Yung iba doon, hindi. So, sino kaya sa kanila? Pero siyempre, ating silipin ng mga posisyon na kailang mga hawak at pinanggalingan. Di ba? Para may idea kayo. Unahin natin, si Leni ay incumbent vice president. Si Ping Lacson ay kasalukuyang senador. Si Manny Pacquiao ay kasalukuyang ding senador. Si Dumagoso ay kasalukuyang mayor ng Maynila. Si Bongbong Marcos ay dating senador. Si Secretary Gonzales ay dating secretary ng Department of National Defense. Si Yosek Abella ay dating Yosek at spokesperson yan ng Malacanang. Sino pa ba ibang kandidato? Si Di Guzman naman ay labor leader yan, mga manggagawa. At yung iba pa, di ko kilala yung iba So, yan po yung mga kandidato, more or less. Sino kaya ang tinutukoy dito ng Pangulo? Kasi ang Pangulo po kasi ay napakalawak ng intelligence information or mga intelligence report na natatanggap. Kasi siya yung commander-in-chief, chief executive. So yung buong armed forces, intelligence community, ng police at iba pa, ay nag-report sa kanya yan. So ini-establish ko lang po yung kapangyarihan ng Pangulo. Talagang malawak ang kaalaman ng Pangulo base sa mga report na nakakarating sa kanya. Kaya nga posible na meron siyang pagpapatunay at saka po pinanghuhugutan ng kanyang sinasabing ito. Meron pa siyang sinasabi rin na pati raw yung mga Chinese business group ay nagre-reklamo sa napaka-corrupt na presidential candidate. Wow! So matindi. Alam nyo, ang isang issue yung labanan ng korupsyon kung merong corrupt na magiging Pangulo, abay delikado yan. Kaya hindi man natin mapipilit ng Pangulo kung kailan at paano niya gagawin. Sa kanya nanggaling ito Doon sa kanyang regular na Talk to the Nation na broadcast na may mga ganon. At sabi niya maaga pa ngayon kaya hindi niya mababanggit. Sa mga darating na araw ay kanyang babanggitin. Sino kaya yun? Kailangan nating malaman yun dahil para hindi tayo magkamali. Inuulit ko sinasabi niya isa raw walang kakayanan maging Pangulo. Yung isa daw ay parang umiinom, pagka nakakainom ay tumatapang. Parang ganon. Pagkatapos, yung isang pinakamatindi, korupsyon. Napaka-corrupt daw.
At mayroong binanggit nga na Chinese group na biktima o nagrereklamo. Sino may transaksyon sa Chinese group na yan? So, kaya ho kailangang malaman. Ating aabangan lahat. Akin lang ho tinatalakay ito para ho magkaroon kayo din ng kaalaman na meron palang ganun. Kung hindi natin alam, o inalaman natin dahil sabi ng Pangulo. At hindi naman biro, seryoso yung kanyang pagsasabi. Sabi ko nga, may mga impormasyon tinatanggap yan. Dahil, Presidente, kailangan palang hindi lang pala talino, kakayanan, at saka personality ang ating dapat na tinitingnan sa isang kandidatong Pangulo. Pati pala yung issue lalo tigit sa corrupt na ganyan, kung sino yung involved sa korupsyon, dapat ating suriin. Kasi ang isa sa kampanya ng ating gobyerno ngayon ay labanan ng korupsyon. Napakainit na usapin yan dahil pera ng bayan nawawala Pera ng bayan ay hindi napupunta sa dapat paglagyan. Dahil ang pera ng bayan dapat ibalik sa bayan sa tamang pamamaraan. Paglalagay ng mga project, pambili ng kung ano-ano na kailangan ng ating gobyerno at ng taong bayan. Hindi pwedeng ibulsa, hindi pwedeng samantalahin. So, kung mayroong ganon, dapat maging maingat tayo. Okay? So, walang tinukoy ang Pangulo, wala naman tayong dapat tukuyin. Ang binabanggit ko lang dito, yung presidential candidate, kaya pinangalanan ko kasi yun ang official candidate. Nasa mga balota na ang pangalan nila na ini-imprenta ng COMELEC. So talagang legal na silang kandidato. Kaya big challenge ito sa mga kandidato. Sino kaya sa kanila? At sa ating Pangulo na rin. Kailan kanya ilalabas? Kailan kaya niya papangalanan? Sabi niya ay sa tamang pagkakataon. Kung kailan siya lang nakakaalam.